Tatlong trabaho na nawala dahil sa digitalization. Guys, ang babanggitin ko sa inyo na mga information ay tungkol sa aking sariling experience. Okay guys, ang unang trabaho na nawala base sa aking sariling experience ay itong lagarista. Ano nga ba yung lagarista? Guys, ang lagarista ang nagdadala ng mga film mula sa isang sinehan papunta sa kabilang sinehan. So ang ginagawa nila, isang buong rolyo, isang buong film, pinaghahatian nila yan, kinakat nila sa anim para magpalit-palitan doon sa dalawang sinihan, at nang mapagkasya nila yung isang film, ma-play nila sa dalawang sinihan. Ganun yung guys. Ang advantage naman para sa katulad ko na lagarista, nakakalibre ako ng nood ng sine doon sa habang hinahatid ko, no? Dahil once na hinatid ko yon, hantayin ko ulit yon, pwede kong silipin siya doon sa projector ng window ng projector para naman malibang din ako habang nag-aantay. So inaalaw naman yon ng mga taga-sinihan na manood ka ron, dahil marami namang butas doon, dahil pinagpalit-palitin nila yung projector habang nag-iintay ka para hindi ka naman mainip, pwede kang manood. Kaya nga lang hindi buong pelikula mapapanood mo sa loob ng isang araw, dahil isang part lang yung dala mo na rolyo. So ang advantage nga nun yun, makalibre ka ng sine, pero in 1 week maybe mapanood mo yung buong pelikula. Okay, ang naman pangalawang trabaho na nawala dahil sa digitalization ay yung clearing, o yung mga tinatawag na clearing representative, o yung tinatawag rin na clearing courier. Kami yon. Kami yung galing sa mga agency, pinapadala kami sa mga bangko. Kami yung kumukolekta ng mga cheque na ginamit, o halimbawa dineposit ng mga ng mga kliyente, at yun i-clearing pa yung papunta sa Bangko Sentral. So kami yung magdadala nun. So kaya may tinatawag na cut off, no? Regional, local, yan kami yung trabaho nun. Kami yung kumukuha sa bangko, dinadala sa mga sa mga may tinatawag sila na mga central clearing, para doon nila maybe na-transmit nila bago ipadala ng yung physical check doon sa Bangko Sentral o PCHC. So yun yung nawalang trabaho, no? Pangalawa yun. Pangatlo naman, door to door na mga remittances. So guys, di ba dati ang uso dati kasi, pag may kamag-anak ka sa abroad, kung magpapadala sa iyo ng pera, dinadaan yan sa door to door. So magpapadala ka ng ganitong amount dun sa tapos kami naman ipinapasa sa amin mga courier, tapos hinahatid namin sa bahay mismo nung kliyente or nung tinatawag na mga beneficiary. So hindi na kailangan pumunta ng bangko para mag-withdraw, hindi na kailangan pumunta. Pero dahil nga sa digitalization ay nawala yon, dahil umuso na tong mga online transfer, mga bank mga online transactions, halimbawa mga Western Union, mga GCash, mga ganyan. So marami na ngayon marami ng paraan para magpadala ng pera. So na-dissolve din ito. Di ko lang sure kung totally wala na or meron pa. Pero sa palagay ko, dahil yung office na pinagtrabahunan ko dati, so wala na rin yon. Ang kagandahan sa lang sa mga door to door, palagi yang meron tip. O hindi naman lahat ng pinapadalhan may tip. Kadalasan nagbibigay ng tip yung mga nasa mga lugar na mahihirap yung tao, halimbawa mga mas pero sa isang buong araw nun nagkakataon baka mas malaki pa yung tip kaysa dun sa buong sahod mo. Pero meron naman konti lang yung tip, hindi naman pare-parehas. So yun guys, yung mga tatlong trabaho na trinabaho ko mismo na na nawala dahil sa digitalization. Una tong lagarista, clearing representative o clearing courier. Pangatlo yung door to door o yung paghahatid ng remittances sa mga bahay-bahay. So please follow yung aking Facebook, kasi next video naman ay gagawin ko naman yung mga trabaho na nagkaroon o na buo dahil dito sa digitalization. So hindi lang sa bad side tayo dun sa may good side, meron din tayo. And comment down below kung meron akong hindi nabanggit na na
mga trabaho pa na nawala. So ang akin kasi yung based on my own experience lang. Kung meron kayong experience din na ganon, i-comment down below nyo rin para malaman din ng iba, at yung hindi naman na lang mauwi na lang sa parang hindi na naalala yung mga dati nating trabaho na dati nating kabuhayan para sa ating pamilya. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood, at see you in the next video.